Anong latest mga kababayan? Ito, ipinanawagan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa mga kasapi nito ang hindi pagsang-ayon sa mga isinasagawang impeachment process laban sa Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ipinunto ng Iglesia ni Cristo na dapat unahin ng mga nasa likod nito ng mga kaguluhang ito na unahin ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Ito, pakinggan natin, kabayan. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Naku po, kabayan. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Tama. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nason, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. Kabayan. Dapat Kabayan. maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At Tama. hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. At yun na nga po mga kabayan, mismo yung iglesia kumilos na para hindi ituloy ang impeachment nilang inihain laban kay VP Inday Sara. Diba? Ganyan ang iglesia mga kababayan. Diba? Na alam nila na yung impeachment ni VP Inday ay magbibigay lang yan ng kaguluhan, kabayan. Diba? Dahil mahahati diba? So, mabuti pa itong iglesia mga kababayan ay tila ba'y kahit sabihin natin pumapagitna is tamang-tama yun, kabayan. Para, di ba? Para wala ng gulo ang mangyayari. So, ito na. Kumilos na sila, kabayan. At huwag nating maliitin yung iglesia ni Cristo, kabayan. Di ba? Dahil isa ito sa pinakamalaking mga kababayan. Kaya yung naghahain dyan ng impeachment talaga kay VP Inday ay mag-isip-isip na kayo. Di ba? Samantala naman, Senator Jingo Estrada, duda kung makakaya pa ba ng mataas na kapulungan na magsagawa ng isang impeachment trial bago ang 2025 elections. At tila ba'y bumuelta pa ito, kabayan, na dati pa ay tutol na siya sa kahit sinong. Diba? Kahit sinong i-impeach nila, kabayan, or sinong ma-impeach ay tutol na tutol si Senator Jinggoy, kabayan. Ito, pakinggan natin ang kabuhang balitang ito.
Posibleng di nakakayanin ng Senado na magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bago ang halalan sa 2025. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alanganin itong isagawa batay sa legislative calendar ng Senado at Kamara de Representantes. Nakaschedule sa December 18 ang Christmas break ng dalawang kapulungan na magbabalik naman sa trabaho sa January 13. Ngunit muli na naman ito mag-break sa unang linggo ng Pebrero upang bigyan daan ang paghahanda ng mga kandidato sa nalalapit na halalan. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February. Hindi rin naniniwala si Senator Jinggoy na magsasagawa ng special session ang dalawang kapulungan sapagkat ang Pangulo ang nagpapatawag dito. Una na rin kasing nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara na wag nang ituloy ang impeachment kay VP Sara. Kaugnay nito'y nilinaw naman ni Senator Jinggoy na susundin pa rin niya ang sinabi ni Senate President Chis Escudero na iwasan na magbigay ng komento dahil ang Senado ang tatayong korte at ang mga senador ang gaganap na hukom sa impeachment trial. Pero kanya namang binigyan diin na tutol siya sa impeachment ng sino mang opisyal ng gobyerno dahil hindi ito nakabubuti sa bansa. Matatandaan na ang ama ni Senador Jinggoy na si dating Pangulong Joseph Estrada ay sumalang din sa impeachment trial bago bumaba sa pwesto. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na worsen. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. At Banateros, nagbigay naman ng komento ukol sa pagkilos na ng Iglesia ni Cristo. Ito, pakinggan natin, kabayan. Nagpagitna na po yung Iglesia ng Cristo. At ako naman, talagang noon pa man, talagang malaki na talagang tiwala ko sa Iglesia ng Cristo. Kasi paulit-ulit kong sinasabi, 90% ng pamilya ko dito sa Maynila, mga Iglesia ni Cristo. At naranasan ko makisalamuha sa kanila, ang mga gusto nitong mga tao na to, mga membro ng Iglesia ng Cristo, katahimikan at yung pagtulong sa bayan, pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino na nahihirapan. Katulad ng ginagawa ng KOJC, ganyan din ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo at ayaw nila ng magulo. Gusto nila katahimikan at yung pag-asenso ng bansa. Kaya nga... Pero! Sige, tuloy mo. Nagugulat ako rito eh. Mini-message ko. Ang tanong, saan sila magrarally? Ayun, naku, Pag sa EDSA, delikado. magpaalam sila. Magpaalam sila pag sa EDSA magkano. Kasi sa EDSA medyo may maraming nagagalit diyan pag wala kang pahintulot sa pinakahari or kataas-taasang nilalang ng vlogger. May Kaya laman, bawal, may laman. kailangan sa INC, sa Iglesia ni Cristo, magpaalam kayo sa mga vlogger na sobrang tataas. Yun lang. Magtay tayo dyan. Wala Basta hindi kami yun. Angkor na kami, hindi na kami vlogger. wala namang pinangalanan. Hindi, at saka ito isipin mo magsamang iglesia at saka ng KOJC. Ang ganda po Yun, niyan. Pero alam nyo mga kababayan, let's unite. Huwag na ho tayong... ito lang diretsuhan ho ito. Sana ho sa ating mga kababayan dyan na nakikipaglaban, matuto ho tayo sa ginawa ni Marcos. Ito. Tama. Sabihin na natin na galit kayo kay Marcos, galit tayo kay Marcos, pero merong lesson na makukuha sa kanila. Yung unity team. Yun. Tandaan ninyo, without that unity team, tanggalin mo sa eksena si VP Sara Duterte, hindi mananalo Marcos. Nakuha nila yung formula, unity team, from the north Tama. and the south nagsama. Tama, kabayan. Kaya nga, kung tayo Tama si po ay Banat may Boy. pinaglalaban para sa ating mga Duterte at para sa ating bayan, we need unity. Yes. So, yung mga differences natin, dapat inasasantabi na ho yan. Kaya nga, ang bilin ko sa mga vloggers ho dyan na medyo maingay at saka medyo toxic, iwasan nyo na ho na punahin pa ang ibang mga grupo. Dapat i-unite na natin. Halimbawa, wag nyo nang bibirahin ng iglesia dahil sumang-ayon sila kay Pangulong Marcos. Wag na. O, ang KOJC, busy sila sa pagtatanim. Di ba ho? O, dapat sama-sama na ho tayo. Yung mga pumunta sa veterans, dapat to i-unite natin as one. Kasi nga, ginagawa nila ngayon yan sa Kamara.
Yung Uniteam, mantakin mo mga congressman na buhaya, nakipag-unite sa mga komunista. Kaya tuloy, Tamang-tama si Banat Bay, mga kababayan, no? Di ba? Yung nasa kamera, tila nag-let's bolt in na din, mga kabayan. Di ba? one voice sila. Dapat One matuto voice tayo lang, doon. Full force. Oo, na Full dapat force. united tayo Tama, as Sir Jay. one. Saka sa akin, Boss Bay, no, kalimutan na rin siguro muna natin yung pansarili nating mga interes. Yun. Tama. Siguro, gamutin muna natin ang sugat ng ating bayan. So, yung mga interest ninyo, tsaka na, pag maayos na ang bayan natin, pwede naman tayong mag-usap-usap, pwede naman makausapin ang mga nanunungkulan dyan. Pero for the meantime, hindi na mga vlogger, pati yung mga leaders ng mga forum, mga leaders ng mga rally-rally, lahat po yan, isang tabi na po muna natin yung ating pansariling interes sa politika. Magtulong-tulong po tayo, magkaisa para sa kapakanan ng ating bansa. Hindi na lang para sa atin, para sa mga susunod na henerasyon. Kaya nga po ang Banateros, Magkaisa nandun ka sa ba? veterans. Nandun din po kami sa EDSA. Yun. So, nagkataon lang yung last day kasi meron pong sineselebrate po ang SMNI noon. So, kaya po kami wala doon. Pero nandun po kami to support everyone. Wala akong kasi nga, isa lang naman ang hangarin natin eh. Meron mga iba naghahangad ng donasyon ng OFW, pero tayo, isa lang ang hangarin natin. Ang hangarin natin ang due process sana ang masunod sa bayan na to. Yes. Diba? Yun lang naman po yun. Coach Oli? Wala akong masabi. Basta sa akin lang, it's not about me. Pero ang tanong dyan, So, sino hindi ba? para sa akin yan eh. So, ba't ko ibibida yung sarili ko, di ba? So, tama. kung ano yung saan tayo magiging matagumpay, saan tayo magkakasama-sama, doon na lang tayo. Kasi Tama. kung ipipilit ko yung gusto ko, hindi naman para sa akin. Ba't ko ipipilit yung gusto ko, di ba? Yes. Kaya nga medyo yung iba nga katod na sinabi ni Banat Bay, kung sa Congress, tingnan mo, nagkakaisa sila ha. Talagang kinain nila yung mga ego nila na makipagkuntsabahan sa mga NPA or terorista kung tawagin, diba? So dito, medyo nakakatawa lang kasi imbis na magsuportahan ng bawat grupo na mga nagrarally kung saan-saan man dyan, nagsisiraan pa, nagbabanatan at kung ano-ano pa yung sinasabi. Ang tanong dyan, sino ba may-ari ng rally? Nag-away-away sila eh. Ikaw, Boss Bay, sino ba may-ari ng rally? Wala. Sa totoo lang ako dapat si Pangulong Duterte. Hindi kaya si Maris? Maris na naman ata may Hindi, alam mo, ang ganda na sinabi ni Kenneth. Ano sabi? Ayaw naming mga INC ang kaguluhan. Yo. Nais namin magkasundo ang presidente at ang vice president Yan. para matutukan ang problema ng Pilipinas. Tama, alam niyo kung bakit? Etong impeachment na ito, feeling ko sinasadya ito eh. Sinasadya ito para mawala doon sa tunay na issue. Yan, Ano kabayan. yung tunay na issue? Pondong nawawala, ayudang nawawala, PhilHealth na nawawala, Maharlika Fund na hindi natin alam kung saan na napunta. Ang daming mga issue. Yung 20 pesos na bigas hanggang ngayon wala pa rin. Ang daming issue na natatakpan. At yung flood control, mga kababayan. Wag natin yung kalimutan. Nitong impeachment. Kuno, 'di ba? Yung issue. Kaya dapat ibalik natin doon sa tunay na issue. Marami pa nawawala. Yung yung 13 billion pulburon, nawawala na rin. Ang dami yun. Doon muna, partner. Hindi, saka ito yung ready na yung to. tawag dito, yung pagka... napakalaking bagay yung pagkawala talaga sa kanila ng INC. Tapos kasi isipin nyo nawala na sa kanila yung KOJC. Nawala na sa kanila yung mga supporters ng Duterte. Yun. Tapos mawawala pa sa kanila iglesia. Naku po. Ay wala na. Talagang nawiwindang na yung mga yan. Kaya siguro may mga drama na naman sila na panibagong gagawin yan. At siguro may idadamay na naman sila dyan. Kasi nung nakaraan, katulad ni Jinggoy ngayon, di ba? Si Jinggoy medyo kinakalabit-kalabit na eh. Napapanood ko sa mga balita na biglang nauungkat yung kaso ni Jinggoy kasi parang kumakampi ata sa mga Duterte. So asahan na natin
na kung ganito yung gagawin ng INC, malamang sa malamang may mga pasabog silang gagawin laban sa Iglesia ni Cristo. Pero ang tanong ito, Nagulat naman ako sa'yo. bakit ang CBCP tahimik pa rin? Yun ang natin, hindi natin alam. CBCP, yung mga Mga obispo. mga obispo, yan ang mahilig mag-ingay eh. Makakampi sila sa mga the likes of Castro. Baka nakikiramdam kung sino mas malakas. Ilang pajero kaya ang nakuha na nila ngayon? Hindi lahat tayo hindi dyan. lahat. Hindi, nagtatanong lang kasi di ba naalala nyo yung panahon ni Gloria? Meron daw eh. Sinabi ni Digong yan na may mga nagtatanggap lang kayo. Ibig sabihin, tumatanggap pala sila. Ang tanong ngayon, Pajero ba o Land Cruiser na natanggap nila ngayon? Uso pa naman ng tanggapan ngayon. Oo. Kasi yan ang yan ang nananalaytay sa mga kaugat-ugatan ng mga anti-Duterte, yung sinasabing bayan. Baka helicopter na, no? Ikaw, Coach Oli, may sinasabi ka? Yung handa na yung totoo po yun, ha? Sinabi niya. Totoo po yung yung inaayawan na sila ng mga tao kasi katulad doon sa District 3 ng Maynila habang nagsasalita si Yan. Joel Chua. Ayan na. Ready na ba? Ready na ba? Ready na. Ayan na. Ayan. Pasok! Pasok! Maraming salamat po. Ayan po ay live. So hindi po edited yan kasi live video po yan na kinuha sa Facebook. Na Pero at talagang least nagpasalamat naman. Pero ang sakit nun, ha? Nagpasalamat naman Kahit Yorme, salamat po. Alam mo, masakit yun. Ikaw yung nagbibigay ng ayuda. Tapos iba sinisigaw ng taong bayan. Nandun pa man din si Hani Lacuna nun, no? Ay, grabe. Grabe, no? Sakit talaga. Yun yung sinasabi natin, Boss Bay, na pagka may ginawa ka talagang mabuti, mararamdaman niya ng taong bayan. Diba? Pero kaya gumagawa ng hindi ka aya-aya, talagang kamumuhian ka ng taong bayan. Katulad dito nangyari na to. Kaya nga mas masakit tong pangyayari kay Joel Chua kaysa dun sa nangyayari kay Maris Racal ngayon. Maris Racal na no. Hindi kasi, kung ako yun. Kaya yun. Bantakin mo kunwari, ako magsasalita ako, biglang sisigaw doon. Boss, Di ba? May insulto ako doon. Gano'n na ba ako kalaki? Di ba? Grabe ka naman kay Boss Dada. Grabe ka naman kay Boss Si Dada. Master Judea. Bakit? Siya nagsalita, ikaw dinimanda eh. Oo nga eh. Ang sakit. Yun lang tayo. But anyway, Samantala, magaling na abogada na si Atty. Trixie Cruz Angeles nagbigay naman ng komento ukol sa ginawang pagkilos ng INC. Ito, pakinggan natin, kabayan. So, sabi ni Sniper, kabahan na ang mga tatakbo dyan, nandyan na ang INC. So, Yun. ang tingin ko dito, alam nyo naman ang INC, they don't want to be, kumbaga, they don't really push themselves out into the forefront. So, ang sinasabi nila dito, hindi sila sang-ayon sa pag-i-impeach ni kay VP Inday, gawa nga ng sayang ang oras at mas marami pang dapat pinag-uusapan, lalong-lalo na pagdating dito sa mga problema ng bayan, dapat inuuna yung mga yan. Pagkain, tubig, kuryente, internet. Hindi Tama po ka sila dyan, nagsabi attorney. yan. Ako na po yung nagdagdag yan. Tama ka dyan, Atty. At ang nakakatuwa Dami pa. dito ay yan din po ang mensahe ng ating Pangulo bago lumabas yung mga impeachment complaints. Siya yung nagsasabi na, yun nga, yung text message niya ay na-leak. Diba? Yung text message na nakalagay na, at the moment, Sarah is not important. There's so much we have to do for the good of our countrymen. Diba? Yun. Naks. Medyo masyadong mahalata naman yung messaging ninyo. Hinay-hinay naman, Mr. President. Konting subtlety, hindi ka ganyan. Yun. So, yun yung, kunwari, ay, na-leak yung private message ni Presidente at sinasabi, tapos sumunod naman itong mga makakaliwang grupo, of course, yung grupo ni Nat Villanes. Tingnan natin yung mga yung kung sino-sino yung mga nag-file. Makabayan.
Ayan. Makabayan Black Dun Attorney. sa first complaint po, ang mga authors, Yun sila ang Dilima mga kabayan. complainants, Teresita Yeah. Quintos Deles. Quintos Dati Deles. siyang head ng Government Peace Panel panahon ni Noynoy Aquino. Yung Father Flaviano Villanueva, siya daw po ang ito yung pare na Yung ang dating- kanyang charitable concern ay yung mga dating users. Si Bumabatak Sir dati, Gary kabayan. Alejano, dating Marine officer, nagmagdalo. Hindi ko kilala tong si Alicia Murphy. Pero siya, kasama po siya. Dito sa naman si Francis Joseph D. Anak ito ng kapatid ni former President Noynoy Aquino. Anak po ng sister niya. And apparently he is with a cause-oriented group also. Si Eugene Louis Gonzalez, dati ring officer sa Navy or sa Marines at Navy po yata, at sumali din po sa Magdalo. Si Ma'am Sylvia Estrada Claudio, also a well-known activist. Father Robert Reyes, same po, called the running priest. Lea Navarro, Filomena Cinco, Rowena Amon, Teodoro Lopez, Sister Susan Esmeli, Sister Mary Grace de Guzman, at Ang si dami. Maria Yvonne Heresa. Sila po ang mga nagrereklamo dito sa first impeachment complaint. Yun Sa yung second na impeachment complaint po ay ang bayan muna. Yung una kabayan, yun yung sinamahan ni Madam Laila de Lima, di ba? Yung unang nag-file. At pangalawa naman tayo kabayan. Anya, yate, Attorney Trixie. Led by Attorney Nery Colmenares and Si Mr. Attorney Ted Colmenares. Casino. Okay. Sana lang po, sabi ni Bright, yung rally ng INC ay maging way para maalis sa pagiging speaker si Tamba. Sana lang po talaga. Well, it will depend kasi ang sinasabi naman, malinaw naman ang sinasabi ng ng mga ng INC sa kanilang announcement or sa kanilang diskusyon dito, na ang punto dito ay para magpakita doon sa magpakita sa mga sa liderato ng ating gobyerno na tutol sila na ginagawa pang priority ang impeachment ng ating vice presidente kaysa asikasuhin ang ibang mga concerns ng ating bayan. Nako, yun mga kabayan, di ba? Kaya halatang halatado kabayan yung ginagawa nila. Di ba? Sabi ni Vienna, watching from UAE, ikaw lang inaabangan at pinapanood ko kasi isa ka po sa may sense na vlogger. Naku, salamat po. Tama, ang galing talaga ni Attorney Trixie kabayan. Ang dami nating matutunan dito, di ba? Ano po ang bang mangyayari at magulo po ang mga vloggers nagpaparinigan? Sana yun. magkaayos-ayos naman. Sino nagpaparinigan? Sino magkakaaway? May mga kaaway ba? Di pa ba alam Wala ni akong Attorney Trixie? Di pa alam Hindi ko kabayan. alam kung out of touch lang po ako. Pero sino po ang tinutukoy ninyo? Sa aking palagay kabayan, yung grupo ata ni Boss Banatbay at si Madam Maharlika. Mukhang yun kabayan. Kasi alam naman natin na dati pa yung si Boss Banatbay at si Madam Maharlika ay, di ba mga kabayan, ay tila hindi pa bate. At sana naman ngayon kabayan ay manawagan tayo na magkabati na sila para magkaisa na tayo mga kabayan. Di ba? Ang mga vlogger nagpaparinigan, sana magkaayos-ayos naman, wag nang idamay ang karamihan, magkaisa na lang, iisa lang naman ang pinaglalaban. Ano yan? May intriga? Meron, madam. Pero maayos yan kabayan. Alam naman natin di ba? Same tayo From VA Ano, Beach, ang Catholic, kailan? Sabi pinaglalaban. ni Alexis, sabi niya, we love you, attorney. From VA Beach, ang Catholic, kailan? Bingi-bingihan. Ay, nako. Tama.
Sabi ni Ma'am Marisa, alam mo, attorney, bago pa yan na-post, mag-chat pamangkin ko sa akin na naiiyak siya kasi may tagubilin na daw sa kanila ang INC matagal na niyang iniintayan. So I suppose that she feels relieved na finally merong ganitong klaseng expression. Actually, ito ay malaking expression of support sa ating vice-presidente, di ba? Tama. Sa pinaglalaban din ni VP Inday. Nakakaano kabayan, no? Yung ginagawa ng INC ngayon mga kababayan is nakakaano yan kay BP Inday kabayan. Di ba? Kasi alam natin na yung religion ng INC ay sobrang laki niyan kabayan. Di ba? Tapos sila pa ngayon yung nananawagan na huwag ituloy yung impeachment laban kay BP Inday. Di ba? Sabi ni Ma'am Lisa, sobrang ganda po ng gabi. Pinagpawisan na ata sila sa deklarasyon ng INC. Hindi ko naman sinasabi na ang INC ang reason kung bakit nagtipon-tipon sa Malacanang with the congressmen. Pero I'm sure dahil magkakasama sila, hindi maiiwasan na mapapag-usapan nila itong development na ito. Di ba? Tama kabayan. At abangan din natin kabayan kung ano ang masasabi, di ba, ng INC members na si Katunyeng kabayan. Abangan din natin yan bukas kabayan, di ba? Panigurado maglalabas ng statement niyan si Katunyeng kabayan. Sabi ni Ma'am Karen, parang dito ma-pressure si PBBM kasi ang salita niya na ngayon ay pinanghahawakan ng INC na ayaw ni PBBM ng impeachment. So pagkakabalimbing niya at dalawang mukha ngayon. Well, wala naman sinabi yata directly, meron ba? Dun sa quote natin. Pero nakikita ninyo that this is exactly what the President said, di ba? Sabi ni Ma'am Nida, fellowship daw. Thank you very much. So, fellowship po ang sabi. Sabi ni Iceberg, KOJC, kapatid na Muslim, and now INC. I think also that like it or not, ito ay malaking pahiwatig o malaking mensahe sa mga kumakandidato nating mga kongresista at senador. We know na nililigawan po ang boto ng ating mga kapatid sa INC. And therefore, mahalaga ang opinion nila. So yung pagpapahayag nitong kanilang opinion na hindi tama sa ngayon ang usapang impeachment, lalong-lalo na sa ating vice, it's a message to yung mga tumatakbo for elections na iayos nyo po yung inyong mga, ano ba yung plataforma ninyo? Ganito ba kayo? Ganito ba kayo maninilbihan? Yun, kabayan. Sabi ni Renato, sabi po, Tatay Digong, peace rally lang po at ng iba. Okay. Sabi ni E-Emotion, nakipagsabuatan kasi si Tambi sa makakaliwang grupo, sampal sa Pangulo at sa AFP kung masunod ang leftist groups, parang magulo. Kumbaga, ang sama talaga, nagagamitin nila yung mga makakaliwang grupo. Naiintindihan ko na walang ibang gugusto. At tungo yun, gano'n naman talaga yung anti-Duterte naman talaga itong mga makakaliwa dahil ang laki ng boses nila doon sa kanilang mga underground groups nung panahon ng pagka-presidente ni Rodrigo Duterte. Diba? So, yun yung, kumbaga, they can't escape itong malaking pahiwatig na ito. Well, even if it wasn't intended ng INC, ganun ang dating. Na, hello, kamusta naman? Anong plataforma ninyo? Kayo ba ay pro-impeachment? Kung pinaprioritize ninyo ang impeachment sa panahon ngayon,
Tignan ninyo, magpapasko, pero nagsastruggle ang mga kababayan. Humina na naman ang value ng peso. So although mas malaki ang exchange rate, tumataas naman ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, at iba pang mga basic needs sa Pilipinas. Yung pag-transfer ng PDIC funds, pag-transfer ng PhilHealth funds, ang tumataginting na katahimikan sa Maharlika funds, ito po ay nakakapagabag sa ating lahat. Ngunit tuloy-tuloy ang paglalaan ng pera para sa quote-unquote ayuda na alam natin o na paghahalataan o ang mensahe sa atin ay kitang-kita. Kami nagbibigay sa inyo ng pera, maalala nyo kaya kami sa darating na eleksyon. O kaya, more where that came from, lalong-lalo na pagpanahon na ng eleksyon. Tama na naman kayo dyan, madam. Attorney? Sabi ni Kitchendale, na-meet mo na po ba si Attorney Zulaika? Hindi po. Personally, hindi po. Okay po, attorney. Pero hindi ko naman kailangan ma-meet ng personal ang isang tao para ipaglaban ang kanyang karapatan, di ba? Kasi, ano yung kasabihan sa mga sa Kristiyano at Katoliko? Whatsoever you do, sabi daw ni Kristo, to the least of my brothers, you do unto me. So, dapat pinaglalaban din natin ang karapatan nila. Live and learn. Kung tayo man po ay naging pabaya dun sa mga sufferings ng ating mga kababayan, hindi na po siguro dapat natin ipagpatuloy yung ganun. We should learn na pag ginawa yan sa kanila, ginawa yan sa iba, posibleng magawa rin sa atin. Naku po, kabayan. Sabi ni Christopher, bakit pinayagan ni Tamba ang magpa-presscon sa loob ng House of Representatives? Tama ba yung ginagawa nila na doon magpa-interview at take note? Si Nato Reyes ang nag-i-interview. Nakakatawa talaga sila. Oo, tapos ang style ni Nato, akala mo nasa kalye, parang yung salita niya, pa rin, salitang rally, kumbaga. Pero the reason nakakagamit sila ay dahil may mga kasamahan silang kongresista. Si Congresswoman Franz Castro, si Congresswoman Arlene Brosas, si Congressman Raul Manuel. I think tatlo silang naandun po. Tapos may mga ibang mga representante sila ng iba't ibang mga sektor na kaalyado nila. Sabi ni Raiki, may political gravitas ang INC. Naku po. Pipitsugin yung impeachment. Congrats, Tamba, in rousing the nation. I think na they were warned naman. Galawin nyo si VP Inday, makakarinig kayo. But there are some people who ignore good advice. At yun na nga po mga kababayan, no? VP Inday, mukhang padami na ng padami ang sumusuporta. Diba kabayan? Habang dinidiin nila, di ba? O tila ba'y dinadalian na yung impeachment kay BP Inday at ganun naman kadali or kadaling dumami ang taga-suporta ni Badang BP, kabayan. Di ba? So anong masasabi nyo, kabayan? Di ba? Sa tila'y magandang balitang ito or good news na ito para kay BP Inday. Magkomento na kayo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan.